Naku po mga kapatid, China at saka US lalong nagkakainitan mga tol sa kanilang mga taripa, no? Sa gitna ng courtesy call, press conference ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Oval Office mga tol, nagbabala si US President Donald Trump na dodoblihin niya ang taripa laban sa China at ang balita nga mga kapatid gagawin niya atang 50% mga tol, no? Ito panoorin natin tong maikling balitang to mula sa UNTV tapos tuloy tayo sa Net25 mga kapatid. Bago natin to simulan, wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. We have to solve our trade deficit with China. We have a trillion. Sabi, we have $1 trillion trade deficit with China, hundreds of billion of dollars. Dollar trade deficit with China. Hundreds of billions of dollars a year we lose with China. We lose with and unless China. they solve that problem, I'm not going to make a deal. Nagbanta si US President Donald Trump ng dagdag na 50% tariff laban sa China. Grabe, 50% na mga tol. Hindi nito aalisin ang dagdag na 34% na taripa sa mga US imports goods sa China. Ang dagdag na 50% taripa sa Chinese goods ay aakyat sa higit sa 100% tariff na una nang ipinataw ng White House sa China ngayong taon. So haakyat pa ng 100% kung idadagdag pa yung nauna nang ipinatong. We're going to put tariffs. We've already put them on. It's not a question of we will. We're going to put them on. And those tariffs next year will make us $1 trillion. In addition to the $1 trillion, thousands of companies are going to relocate back into the United States. Dagdag pa ito sa una ng pinirmahang executive order ni Trump na nag-aalis ng loophole sa mga $800 worth packages na pumapasok sa US ng tariff-free. Inaasahan na ang pag-uusap ni Trump at ni Chinese President Xi Jinping sa hinaharap ayon sa US leader at kabilang sa pag-uusapan ng dalawa ay ang trade deficit ng US sa China. Carmela Marinda, UNTV. Grabe na nangyayari sa mga labanan nila ng taripa mga tol. Ito ituloy natin tong balita mula rito sa Net25. Sa gitna ng courtesy call press conference ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Oval Office ay nagbabala. Nakakalula yung mga ipinapataw na tarif mga tol. Wala na talagang kikitain yung company kapag ganun. Si US President Donald Trump na kanyang papatawan ng dagdag na taripa ang China. With China, as you know, against my statement, they put a 34% tariff on above what their ridiculous tariffs were already. And I said if that tariff isn't removed by tomorrow at 12 o'clock, we're putting a 50% tariff on above the tariffs that we put on. Ayon kay Trump, O patigasan na lang sila. Sino mas matigas sa kanila? Xi Jinping o si Donald Trump? na kanya itong ipatutupad kapag hindi binawi ng China ang 34% na retaliatory tariff nito sa Estados Unidos. Git ng presidente, daragdagan nito ng halos 50% ang ipapataw niyang taripa sa China na mangangahulugang nasa halos 100% tariff rate na sa lahat ng Chinese products. Biruin mo 100% tariff rate mga tol sa lahat ng Chinese product. Isipin mo kung ano magiging epekto nun. Diba? Siyempre yung mga manufacturer, aalis na sila sa China mga tol, no? Ano ba naman yung babayad tayo ng mas murang labor? Ano ba naman yung mas murang production? Tapos kung ibebenta naman natin halimbawa sa Amerika, 100% yung tariff, edi parang wala lang din. Diba? Sa ngayon ay nagkakaroon ng pagsibol ang Chinese stock market dahil sa pagtutok ng mga lokal na negosyante sa kanyang sariling merkado habang ang Wall Street. So parang mas maano pa pala sa China yung nangyayari, no? Umaano sila, lumalakas. Sa pagtutok ng mga lokal na negosyante sa kanyang sariling merkado habang ang Wall Street at S&P 500 ay dumaranas naman ng malaking pagbagsak dahil sa pagdepende nito sa pandaigdigang merkado. Bukod sa China ay binatikos din ito ang Japan kung saan nakausap niya sa telepono si Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba. Dagdag pa nito, tila minaliit ng Japan ang Estados Unidos sa usapin ng kalakalan kung kaya't marapat na maramdaman nila ang mataas na taripa. Inihalimbawa nito na hindi umano tinatanggap ng Japan ang mga sasakyan ng US pero ilang milyon ang nakukuha ng Japan gaya ng sa agrikultura at iba pa. Hindi, kasi naman yung Japan mga tol
Tatanggap pa ba sila ng American car? Eh, isa sa mga the best na sasakyan, mga tol, Japanese made. 'Di ba? Eh, halimbawa dito na lang sa Pilipinas, mga tol, kung papipiliin ka, 'di ba? Though maraming nagsasasakyan sa atin dito ng halimbawa Ford, Chevrolet. Pero kung gusto mo ng reliable talaga, 'di ba? Go for Japan, 'di ba? Toyota, Honda, ano pa ba yung iba? Nissan, Mitsubishi. Mas maraming piyesa mabibili lalo na pag Toyota, 'di ba? Pag Ford, sabing gano'n yung pang mayayaman lang ang Ford eh. Bakit? Eh kasi mabilis daw masira tas ang mamahal ng piyesa. Yun ang sabi ng ibang ibang nagsasasakyan mga tol Eh syempre Japan na yan mga tol eh. Manufacturer sila ng mga sasakyan eh. Syempre pipiliin nila yung sariling sasakyan nila. Milyon ang nakukuha ng Japan gaya ng sa agrikultura at iba pa. We have many countries that are coming to negotiate deals with us, and they're going to be fair deals. And in certain cases, they're going to be paying substantial tariffs. They'll be fair deals. As you know, I spoke this morning with the Prime Minister of Japan, and we had a very good conversation. They're coming. And I said, one thing, you're going to have to open up your country because we sold no cars, like 0 cars in Japan. And they sold millions of cars into our country. They don't... wala kahit yung mga Amerikano, mas gusto nila yung Japanese car eh. Diba? Kahit yung mga American, mas gusto nila yung Japanese car. Anong magagawa natin dyan? Anong magagawa ni Trump dyan? Japan. And they sold millions of cars into our country. They don't really take our agriculture, a little bit of it just to keep us slightly happy, but they don't take what they're supposed to be taking. So we have a great relationship with Japan. We're going to keep it that way, but they're coming in to meet, and other countries are coming in. Hindi rin nakaligtas ang European Union sa taripa o tirada ni Trump kung saan sinabi niyang handa siyang harapin ang EU sa isang trade war kung upang mabawi ang halos 350 billion trade deficit na nakukuha ng Estados Unidos mula sa Europa. Ibang klase talaga to si Trump, no? Lahat binabangga, mga tol. Kasunod dito ay ilang araw lang ang nakalipas nang sabihin ni European Commissioner President Ursula von der Leyen na handa ang buong European bloc na magpatupad ng umano'y countermeasures upang pigilan ang tinatawag nilang mapang-aping retaliatory tariff policy na ipinataw ni Trump noong simula pa lamang ng Abril. The European Union's been very bad to us. They don't take our cars, like Japan in that sense. They don't take our agricultural product. They don't take anything practically. And yet they send millions of cars in a year, Mercedes-Benz, Volkswagen, BMWs. They're sending millions and millions of cars into the U.S., but we don't have a car that's been sold to the European Union or other places, but let's go for the European Union. And it's not going to be that way. It's got to be fair and reciprocal. It's got to be fair. It's not fair. We have a deficit with the European Union of $350 billion. And it's going to disappear fast. And one of the reasons and one of the ways that can disappear easily and quickly is they're going to have to buy our energy from us because they need it. They're going to have to buy it from us. They can buy it. We can knock off $350 billion in 1 week. No? Grabe, ayaw ng mga consumer ng American car eh. Siguro kahit magpasok sila ng kotse doon mas gusto ng mga consumer ng halimbawa sa Japan, 'di ba? Hapon ka, Japanese ka eh, sa buong mundo nga kinikilala yung sasakyan mo eh, yung Japanese brand na car eh. 'Di ba? Bibili ka pa ba ng American car? Eh paano pagdating sa piyesa noon, 'di ba? Eh syempre mas maraming doon. Mas maraming piyesa ng Japanese car. Parang halimbawa rito sa Pilipinas, 'di ba? Mas madaling makakuha ng piyesa ng Toyota. Mas madaling makakuha ng piyesa pag Japan ang sasakyan mo, mas maraming gumagawa, mas kabisado ng mga mekaniko, 'di ba? Kasi pagdating sa merkado, talagang number 1 nangunguna talaga ang Japanese brand. Diba? Dito, mga kapatid, marami ako naririnig tungkol sa mga Ford, Chevrolet, mga ganong sasakyan. Basta mga Japan, basta mga American car o kahit sa ibang sasakyan mga tol, Japan pa rin daw talagang maganda kung gusto mong reliability. Anyway, bilang isang Pilipino, anong masasabi natin dito sa mga lahat binangga ni Trump mga tol, no? Lahat binabangga niya. Anong masasabi natin dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.